Hello mga ka-kingpins, for today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Maaga nga kaming nagising ng mga bata at may pasok nga sila. Inaantok pa nga sana ako, kaso lang kapag hindi nga ako nakabangon ng maaga at nakapunta na sa eskwelahan yung mga bata, nagigilty nga ako. Kapag nanay nga, tayo talaga ang pinakahuling matulog. Pero nga, pagka umaga, tayo naman yung pinakaunang gigising para nga maasikaso ang ating pamilya. Alam ko, lahat ng nanay relate dito. Ito nga ang mga trabaho natin ang walang sweldo. Pero masaya naman talaga sa puso na nagagampanan natin ang ating mga obligasyon sa ating pamilya. Makita lang nga natin na healthy at masaya ang ating pamilya ay wala na nga agad ang ating mga pagod. Nagulat nga ako na yung dala ni Papa kahapon na saba na kulay green pa ay pagka umaga nakita ko puro na sila dilaw. Sabi ko nga, bakit ang bilis mahinog? Sabi ko nga, lulutuin ko na lang ito ngayon at baka nga masira pa. Nakakapanghinaya nga kung masira at napakamahal pa naman ito sa merkado. Bilo-bilo nga ang gagawin kong luto nito. At dahil nga malapit na mag-lunch, nag-isip naman ako kung ano ba ang aming uulamin. Naalala ko nga pala na marami pa kaming lechon roll, kaya yun na lang pinakuha ko kay Michael para nga ibabad at frozen nga. At dahil nga matumal din ang bintahan sa frozen, kinukonsume na lang namin ang iba naming binibenta na frozen para nga mabawasan at hindi masira. Kesa naman maglalabas kami ng pera at bibili ng ibang ulam. Papakuluan ko nga ito sa pressure cooker para mabilis ngang lumambot. Nilagyan ko lang yan ng paminta, laurel at asin para nga iwas lansa. Binalikan ko nga ang chinachop ko na ibang sahog para sa bilo-bilo. Luma na nga siguro itong kamuting kahoy at marami na ngang itim-itim. Pinili ko na lang nga at tinanggal ko ang mga itim-itim dito. After 15 minutes nga na pagpapakulo, malambot na nga ang karning baboy kaya inihaon ko na ito para i-chop. Hiniwa ko nga ito at nilagyan ko nga ng pampalasa bago iprito. Naglagay nga ako ng gloves sa kamay ko para nga malagyan lahat ng pampalasa. Pinagsama-sama ko nga lahat sa malaking strainer para isang lagayan na lang sa kumukulong mantika at delikado nga baka tayo matalsika ng mantika. Nakalagay ko nga dyan, agad kong tinakpan at nakakatakot ngang matalsika ng mantika. Siyempre, safety first tayo. At eto nga, luto na ang ating crispy pata. Apakaganda naman talaga ng kulay nito. Iaahon ko na nga to sa mantika, itsura pa lang, napakasarap na talaga. At eto nga, i-chop ko na to para nga ma-distribute na sa mga tauhan natin dito. Pinipriti ko pa lang nga tong kanina at natatakam na nga sila, nakaabang na talaga. Sabi nga nila, masarap daw ako magluto ng crispy pata. Pwede na nga daw kami magtinda ng Paris Overload. Uy, pag sure, uy. Binobola nyo lang talaga ako para lutuan ko kayo palagi ng ganito. Binalikan ko nga ang lulutuin kong bilo-bilo. Inilagay ko na nga ang malagkit na bigas at ang balinghoy. At una talaga tong niluluto at matigas nga ito. Sinunod ko nga isinalang na sa apoy at nilagyan ko na nga ng tubig. At eto nga si Michael, si Jik at si Bebe. Ang sarap ng kain nila. Gumawa nga si Michael ng sausawan nila na toyo na may limon at may sili. Yan naman talaga ang best partner sa crispy pata. Tinawag ko na rin si Lucas at si Prince at pinaghainan ko na nga ng pagkain. Sabi ko kumain na sila at hindi sila magpapalipas at masama nga yun. Pero si Prince hindi nga kumain at busog pa nga daw siya. Sinachap ko na nga dito ang kamuti at ang hapay habang hinihintay ko na maluto ang malagkit at ang balinghoy. At isusunod ko na nga itong ilalagay. Luto na nga ang ating bilo-bilo kaya nilagay ko na nga ang mga sago. As usual, kasi nga madami nga yung naluto natin, mamimigay ulit tayo sa ating mga kapitbahay at sa ating kapamilya para nga makapag-share tayo ng ating blessings. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at pati na rin syempre sa inyo mga ka-kingpins. Bukas naman ulit.